Are you looking for a budget cine lens for a beginner filmmaker? So here is the Shure Nightwalker 35mm T1.2. Let's talk about it. So itong cine lens na to, made siya for cinema or filmmaking. So parang iba siya or ibang-iba talaga siya sa mga typical na lens natin or photography lens. So as you can see, yan, meron siyang focus ring and meron siyang T-stop ring or T-ring. Ewan ko, T-stop, T-ring, ewan ko. Pero yun, ang pagkakaiba ng f-stops at t-stops, yung t-stop, ang minimeasure niya is yung amount ng light na nag-hit doon sa sensor or yung pumapasok. Unlike naman sa f-stop, nakadepende siya doon sa aperture na diameter, doon siya nagde-depend. So, theoretical measurement siya ng aperture na para nang sa ganun, malaman yung pumapasok na light doon sa sensor. So, pwede nyo namang i-google, makikita nyo naman doon. And yun, as you can see, T1.2 na siya. Yan. Hanggang T16. Tapos may meter siya ng focus niya. Yan. Ito, yung focus throw niya, sobrang haba or sobrang lalim. Para nang sa ganun is saktuhan mo, maging precise yung pag-focus mo or pag-focus pull mo. Yan. And so ito, tatry ko sa inyo ipakita yung kung kita. Yan. Yan. Kita nyo yung opening. Yan. Ito yung T16. Ito yung T1.2. Tapos, try naman natin yung sa f-stop. So, I have here, wait, meron pa isang lens dito. Ito yung f16, ito yung T2. So, moving on. Tapos tayo. Punta naman tayo sa build quality niya. So, yung build quality niya, sobrang superb. Yan. Pasok na pasok siya sa taste ko. Lalong-lalo na yung black and blue accent niya. So, nag-stand out talaga siya. Pero, meron siyang version na gray and blue. Maganda rin naman yun. Pero ito nga lang is, ito yung pinili ko kasi parang nang sa ganun medyo hindi siya masyadong takaw tingin. Mga ganun, takaw tingin na lens. And yun, metal siya. Tapos yung filter size niya is 67. I hope you can see. 67mm. And yung focus niya sobrang smooth. Yan, walang resistance. Unfortunately, yung T-stop niya or T-ring niya is sobrang smooth din. So, I hope na sana, hindi pa naman ako nakakatry ng ibang cine lens. And ito pa lang naman yung first cine lens ko talaga ever. Sana kahit papano is meron siyang resistance or kahit papano nagkiklik para nang sa ganun is hindi mo siya masagi. So, ito yung tinutukoy ko. Dahil smooth siya, madalas nasasagi mo talaga siya and minsan, onting sagi mo lang, na-move agad siya. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. Yan. Sa daliri lang. Yan. So, na-move talaga siya. Try natin ilagay sa sa A6400 natin. So, pag nandito siya sa A6400 natin, yan, kita nyo ba? So, ako kasi medyo malaki yung kamay ko. Kapag nilalagay ko siya ng ganyan, dumidikit talaga siya. Ayan. O, kita nyo. Yan. Ayan. Yan. Diba? Dikit na dikit kapag kahawak ko to. Imagine, lalo na kung mas malaki yung kamay ninyo, for sure, didikit talaga siya. And, ayun lang sana. Yun lang siguro yung nakikita kong pangit dito. And, hindi, meron pa namang iba. Marami pa siyang, sa palagay kong cons na itong lens na to. Pero depende sa inyo. Pero pag-usapan natin yung mamaya. So yun, sobrang bilis ma-change. Try natin ng uga-uga. Ayun, maski nga uga eh. Maski uga. So, yan na. Pakita ko sa inyo, lalagyan natin siya sa T1.2. Ayan, T1.4 natin. Yan. T1.4. Try ko lang siya ugain ha. Umurong siya. Ayan. O, kita ba? Ayan, hindi na siya naka-align.
So yun lang, inuga mo pa lang siya, di na siya nag-align. So kapag sinushoot ko to or kapag gagamit ko to, madalas talaga chinecheck ko lagi kung nandun pa rin ba ako sa perfect na or sa desired ko na T-stop. Moving on. So, pag-usapan naman natin yung T-stops niya. So, kaya ako to siya binili or pinili as my first cine lens. Yun nga dahil sa gawa ng meron siyang T1.2. Yun nga lang is kapag ka-budget or mostly talaga ng budget lenses is meron talagang drawback. So, dito is ang drawback talaga na noticeable dito is yung chromatic aberration. Sobrang noticeable ng chromatic aberration niya lalong-lalo na sa T1.2. Sa T1.4, medyo forgiving naman. Pwede namang pagtiyagaan. Pero madalas na maganda is T2 talaga. T2. Yan. T2. Pero ako, madalas ginagamit ko pa rin T1.4. Ang ginagawa ko is, para nang sa ganun, merong background separation pa din. Umaatras ako. So, syempre, depende pa rin naman sa composition mo. Ako kasi, madalas, ang composition ko is basta blur lang yung background. Kung bakit ko nga ito binili, di ba? Yun yung gusto kong ma-achieve. And, ayun, I'm happy with it naman. Chromatic aberration, siguro mako-consider ko siya as a character. Pero yun naman madalas yung ng cine lens talaga is may mga kanya-kanyang character. And nasa iyo, kung gusto mo nang may ganun or wala, pwede ka namang mag-settle din sa iba. And yung about naman sa T1.4, dahil 35mm siya, and also for a crop sensor na body, is equivalent nito is around 50mm sa full frame. So kung 50mm sa full frame and kung magsushoot ka ng T1.4 or T1.2 is yung focus niya talaga is medyo, yung focusing niya medyo challenging. Lalo na medyo malapit ka sa subject kasi yung focusing mo is sobrang nipis lang since 1.4 nga siya. And also, manual focus pa. Kapag ginagamit ko siya sa T1.2 is gumagamit talaga ako ng monitor. Una, gumagamit ako ng monitor and ayun, gumagamit din ako ng focus assist para nang sa ganun makita ko yung kung nasan siya nakafocus. Pero yun nga, ang drawback din niya is pag nag-T1.2 ka, soft siya. Hindi siya ganun ka-sharp unlike sa mga photo lens. Yan. Pero yun naman talaga madalas din yung mga cine lens is hindi talaga sila technically sharp. And yun, medyo mahirap, medyo tricky siya magano, lalong-lalo na sobrang haba ng focus throw nito. Yan. Pero ang ginagandahan kasi linear naman. Linear naman yung niya. So, unlike sa mga hindi linear na focus is biglang nagja-jump kahit na onting move mo lang ng ng focus ring. And yun, given naman na yun, sa mga mabababang aperture or T-stops is mahirap mag-focus talaga. Okay, so higop muna tayong kape. Starbucks. Baka naman. Next naman natin topic is yung image quality, kung papasa na siya sa'yo. Ito yung mga sample footage. Lalagyan ko rin ng note kung alin din yung sa A6400 and yung sa FX30. So for that is, yun, wala naman akong masabi. Maganda talaga siya. Kasi sino ba naman yung ayaw ng blur yung background, di ba? Para nang sa ganun is mas kitang-kita yung subject and mas highlighted talaga. So hindi ka na madidistract panoorin or malaman kung sino yung focus ng image or ng footage, di ba? And also, mas nakaka-cinematic talaga yung look kapag ka-blur yung background, di ba? So, itong Sirui Nightwalker lens, meron siyang unang nilabas na set na 3, tapos sumunod yung 2. So, yung unang 3 is yung 24mm, 35mm, and yung 55mm. Yung sumunod naman na 2 is yung 16 and yung 70mm. Lahat yung T1.2. Nasa inyo na yun kung saan yung mas gusto nyo. Pero kung papipiliin ako ng isa, siguro yung 16. Yung 16mm talaga. Yun nga lang is iba yung price niya kumpara dito sa unang 3 set na 24, 35, and 55. Kasi medyo mas maganda na yung image quality ng 16mm and yung 70mm. Pero kung ako papipiliin, 16 ako.
16mm. Ito, binili ko lang siya kasi mas, yun, that time, nung bibiling ko siya, gusto ko na talagang malaman kung gaano ba siya kaganda, ganun. And also, yung equivalent niya sa full frame is around 50mm kasi 35 times 1.5 na crop ng APS-C. So, around 50. And, yun, happy naman ako sa look. And yung minimum focusing distance niya is, maganda naman siya for semi-macro or medyo malapit. So, ang price naman nito ng unang set ng 24, 35, and 55, nagre-range siya ng 18,500 sa official website and sa Henry's. Pero, yung nabili ko tong akin is sa Shopee store ng murang halaga. So, ililink ko na lang sa baba, sa description box, yung link ng pinagbilhan ko nito. Doon, nagtitinda siya ng mga lens na below talaga sa SRP. Di ko rin alam kung bakit and kung paano niya na-pull off yun na below sa SRP. Pero sulit. Nung una, hesitant ako bumili sa kanya. Pero since may mga reviews naman and wala kasing COD si Shopee, yun, nagtiwala na lang talaga ako na bilhin siya. And yun, yung 16, 35, yung 16 and 70mm naman is nagre-range siya around 20K to 23, 24K. Ganon. Sa Henry's din and yung SRP. Pero sa store mismo na binilhan ko nito is mas mababa. So, view nyo na lang sa description box kung saan ko siya nabili. And that's it. Ikaw ba? Tingin mo, sulit ba tong Sirui Nightwalker 35mm T1.2 na cine lens? Comment down below kung meron ka mang ibang topic na gustong pag-usapan or meron ka gustong malaman about this lens. Try kong gawa ng another video kung hindi natin siya napag-usapan dito. And also, don't forget to like, comment, and subscribe na rin sa ating channel for more video like this. And also, para nang sa ganun, updated din kayo sa mga next natin na video for product video man yan. And soon, sana makapag-post din tayo ng mga on-site natin na vlog. And see you on the next one!